Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, I'm calling the session to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Piluansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Montealto, Honorable Pasites Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Olinatok, Honorable Nonato Armanfero, Honorable Ferrilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Yonilo Katipon to lead our invocation. Atin nang ilagay ang ating mga sarili sa ating presensya ng Panginoon. Kami po ay dumudulog sa iyo ngayon sa isang panahon. Kailang kita sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na lumikha ng ating buhay. Sa kagalang-galang pong Diyos Ama na nasa langit, kasama po ang Birheng Maria at ang bugtong na anak na si Jesucristo, kami ho'y patuloy na nananalig sa inyo at patuloy humihingi ng tulong, lalong higit po ang sanggunang ito sa pamumuno ng Vice Mayor Eric Africa na maibigay namin sa taong bayan ang nararapat at kasisiyan nila. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Please remain standing for the singing of the national anthem. Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same, the Honorable Raul Montealto is recognized. Mr. Chairman, I move that we dispense reading of the previous session and the same be approved. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Joel Pua is recognized. Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat ng ating mga bisita. May I ask the Secretary to read the committee report? Mr. Secretary. Committee report submitted by Committee on Housing and Land Utilization. Reclassification request from agricultural to residential use of Mr. Alan Ricelis of the 260 square meter portion of his property with a total area of 450 square meters covered by TCT number 072-201-400
1145 with lot number 1-G-1 located Barangay Tambolipa City, forwarded by the City Administrator to the SP through City Vice Mayor Honorable Eric B. Africa by authority of the City Mayor. Findings. Referred to this committee was the request of Mr. Alan Receles, forwarded by the City Administrator by authority of the City Mayor, for reclassification from agricultural to residential use of the 260 square meter portion of a property registered under the name of spouses Alan Receles and Freda Villanueva with a total area of 450 square meters covered by TCT number 072-201-400 1145 with lot number 1-G-1 located at Barangay Tambolipa City. The CPD also certified that subject properties within the residential and/or built-up area according to the approved comprehensive land use plan of the city. This committee sees no reason why the request should not be granted, provided that the same would not exceed 10% of the total agricultural area of the city pursuant to Section 20 of the Local Government Code of 1991. Recommendation. After careful study, this committee recommends the approval of the request and the passage of an ordinance reclassifying the 260 square meter portion of a property with a total area of 450 square meters registered under the name of spouses Alan Receles and Freda Villanueva, covered by TCT number 072-201-400 1145 with lot number 1-G-1 located Barangay Tambolipa City from agricultural to residential use. Respectfully submitted, Honorable Joel D. Pua, Chairman, Honorable Pasita S. Leviste, Member, and Honorable Donato O. Linatok, Member, all signed the committee report. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Seconded by the Honorable. Discussion? Objection? Hearing none. Committee report number House 2014-027 is hereby adopted. Business for the day, Mr. Secretary. Business for today, number 1, supplemental budget. Committee of on Barangay Appropriations. Nueve. Supplemental budget of Barangay Bugtong Napulo. Committee on Appropriations. Supplemental budget of Barangay Bugtong Napulo. Refer to the Committee on Appropriations. Supplemental budget of Barangay Refer to the Committee on Appropriations. Supplemental budget of Barangay Pinagtungulan. Refer to the Committee on Appropriations. Ordinansa bilang 05-2014 adopted by Sangguniang Barangay, Barangay 3. Refer to the Committee on Peace and Order and Barangay Affairs. Ordinansa bilang 06-2014 adopted by Sangguniang Barangay. Refer to the Barangay Committee on 3. Barangay Affairs. Request of Maria Linda S. Moyap, Globe Telecom Refer to the Committee on for special use permit. refer to the Committee on ano pala? Kay Don. Hindi. Public Utilities. Number 9, request of Ms. Maria Linda S. Moyap, Globe Telecom for Refer to the reclassification. Committee on Land Use. Reclassification request from Agri to Land Residential use. of Ms. Aida Gatdula. Request of Macario Morfe for reclassification of fire Committee on plant. Land Use. Request of Ms. Betty Qua for Refer to the Committee on Land reclassification. Use. Reclassification request of Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Ms. Refer to the Violeta Committee on Land Valerio. Use. Request of Mr. George Birey for reclassification. Refer to the Committee on Land Use. Request of Mr. George Birey for special use permit for construction of gasoline station at Barangay Refer to the Pinagpuitan. Committee on Public Utilities. Letter of City Administrator by authority of the City Mayor to the honorable members of the SP endorsing the herein proposed amendments to the Lipa City Citizens Charter as approved by Special Ordinance Number 64-2009. Refer to the Committee on Senior Citizens. Good government by. Refer to the Committee on Good Government. Alam ko senior. Letter of the City Administrator to the honorable members for the passage of an ordinance for the adoption of and implementation of emergency measures
such as preemptive or forced evacuation in areas declared to be in imminent danger in times of disaster in the city of Lipa. Refer to Committee on Peace and Order and Public Safety. And number 19, letter of Engineer Michael Favorito informing the SP that on August 2014, they will start the construction of the proposed gate located at Pepper Grove, Plantacion, Meridian. Refer to the Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Buwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Alan Racelis with an area of 260 square meters located in Barangay Tambo from agricultural use to residential use for the third and final reading. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Briones and Mendoza. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege? Kung wala pong privilege, Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, una po sa aking pagtindig dito ay nais ko pong mabigyang pansin ang para sa safety ng ating mga estudyante, ng mga minor de edad o ng mga bata dito sa ating lungsod. Numero uno po, ngayon po ay kasagsagan na uli ng pasukan. At makikita natin po ang ating mga estudyante ay pagminsan kung hindi namumulaklak ang isang tricycle, ay namumulaklak ng pasahero din ang mga jeep. Na ito po ay nakikita natin na lubhang napakadelikado sapagkat ito ho ay mga bata. Na kung hindi po natin bibigyang pansin ay baka dumating ang panahon na merong mga nalaglag, nahulog, nasagasaan, sanhi ng overloading ng mga pampublikong pampasaherong mga sasakyan po dito sa lungsod ng Lipa, gaya ng tricycle at ng mga jeep. Kung kaya nga po sa aking pagtindig na ito, ay may patawag natin, may i-refer po ang bagay na ito sa tamang komitiba, at may patawag po natin ang mga concerned agencies from national and local upang nang sa gayon ay mabigyang pansin ang pagbibigay ng tamang atensyon hindi lamang sa mga traffic violators kundi dito po in particular meron na po tayong batas para sa overloading. Ang atin lamang pong nais na mapagbigyan pansin dito ay hanggang saan natin po pwedeng i-allow ang pagsasakay ng mga estudyante, lalo tigit ng mga bata sa jeep at saka sa ating mga tricycle dito sa lungsod ng Lipa. So sana po i-refer ito, Mr. Chair, sa... The matter brought up by the Honorable Don Linatok is referred to the Committee on Peace and Order and Public Safety. Mr. Chair, isa pa pong kaugnay po nito na tungkol sa mga bata ay ako po ay nakasubok na pumunta dito sa ating may cultural noong panahon na may mga magbabagong taon na may bentahan po ng mga paputok. Na kung saan ay ito naman po ay inaalaw ng city ang pagtitinda at ang pagbebentahan doon po sa regulated na lugar sa may cultural na malapit sa headquarter ng police at saka ng fire. Subalit napansin din po natin na mayroong mga bata na pag hindi nagtitinda ay bumibili ng paputok. So siguro po ay kaugnay nito, bagamat malayo pa ang darating na muling bentahan niyan, ay siguro ho'y marapat na ngayon pa lamang ay meron na tayong regulasyong ginagawa
upang nang sa gayon ay hindi kung kailan merong na-aksidente na, saka lang po tayo a-action. So, in order for us to hindi na mangyari ang mga bagay na ito na ating kinatatakutan sa ating mga kabataan, ay mapag-aralan na rin po ang pagkakaroon ng isang ordinansa na nagpo-prohibit ng pagtitinda ng paputok sa mga kabataan, sa mga bata, minor de edad, at kasama na rin doon na sila ay hindi rin pwedeng magtinda o maging runner ng pagbebenta ng paputok dito sa lungsod ng Lipa. Mr. Chair. Refer to the Committee on Public Peace and Order and Public Safety. Privilege. The Honorable Katipon is recognized. Magandang umaga ho sa kagalang-galang nakapulungan sa pangunguna ho ng Vice Mayor Erica Precat, mga kasama. Ang gusto ko buksan ngayon, 2 linggo na ho at tayo ho ay nagbukas na ng eskwela dito ho sa ating hindi lang lungsod ng buong Pilipinas, at nakita ho natin ang naging epekto ho ng traffic na naman. So palagi ho ang tao ay nagte-text ho sa akin at karamihan ho pagka-personal ko nakakasalubong o nakakausap, ay inyo naman ikang resolbahin ang traffic ng Lipa. At dito nga ho sa traffic na ito, na isang simpleng ko hindi pa ho natin magawan nga ng paraan, ay siguro ako'y baka naman lalong dumami ho ang traffic pag nabuksan ho itong Pure Gold. Yun ho ang nakikita ko diyan. Hindi ho nagkulang si Crucial Joel Africa ng Joel Pua ng pagpapaalaala dito sa ating Pure Gold na sila ho ay may violation doon ho sa ordinansa ng city. Noon hong bigyan ng city ordinance ng Sangguniang Panlungsod ng isang batas ng special use permit according sa local government code, sinabi ho ng mga kagalang-galang na konsihal na dapat ang Pure Gold ay magkaroon ng isang connecting doon sa likod mismo ng building. Magtatayo sila ng space para gawing karsada nila connecting the Pilego Street and the Exlatory Street. Na kung ikaw ay taga roon sa East District, ikaw ay gusto mong mamalengke ng konti, hindi ka na pupunta rito sa main road. Doon ka na lang sa likod dadaan. At maliwanag, sinabi rin ng mga kasamang konsihal na mag-provide ng pedestrian overpass. Optional naman yon, okay yon. At maayos na parking. Kung inyo hong mapapansin, hindi pa ho yari, nasa 95% pa lang hong kayarian, tuloy-tuloy ho ang paggagawa at nag-hire na ho ngayon ang Pure Gold ng mga empleyado, ibig sabihin ho ito ay tuloy na. Pero nasa naman ho yung violation nila sa ordinansa ng Siyudad ng Lipa. Hindi naman ho pwedeng gawing tao-tauhan na lang nila mga halal na konsihal. Ito ho mga konsihal na ito ho representante ng mamamayan ng lungsod ng Lipa. Ito ho ang boses ng lungsod ng Lipa. Ito ho pinag-aaralan at kinukonsulta ho sa public kung anong nararapat at anong maganda sa lungsod ng Lipa. Kung ito'y patuloy ho at patuloy na mabubuksan, ay siguro ang kailangan lang ho natin isang resolution requesting sa kagalang-galang na mayor na maikonsidera na ito ang pagpapatuloy ng construction ng building ng Pure Gold ay conflict ho sa isang ordinansang ginawa para sa isang special use permit. Kaya ho ako'y naniniwala sa pamamagitan ho ng ating kagalang-galang chairman ng traffic, ito ho'y bilang pagtulong na rin sa kanya. Sinasabi ko na sa inyo, hindi pa bukas, ito ho'y magdadagdag ng pagka-traffic sa lungsod ng Lipa. May construction ho sa loob ng palengke sa parking building na yun hong loan 300 million inuumpisahan na. Ay siguro mayroon ho isang construction na napakalaki ho itong construction ito dito ho sa tinatawag ho nating Calipulaco Street. Yun hong tapat doon ni late attorney Ilagan. Ay hanggang ngayon naman ho ay talagang mabigat ho yung construction at yun ho ay ang ilalim ata na lumulubog. Nagsasabay-sabay ho sa araw-araw ang traffic. Lagi ho tayong kagagalitan ng mga biktima ho ng traffic. Kaya ho siguro, kung ito ho ay
maiaayos ho natin ito hong Pergold pasamantala, mag-comply ho sila sapagkat ito ho isang leksyon sa mga negosyanteng pupunta sa Lipa. Hindi ho bawat negosyo na pupunta sa Lipa ay atin hong i-welcome. Tama hong i-welcome kung hindi sila nagbabiolate ho ng ating batas. Kaya ho sa tamang oras, sa pamamagitan ho ng Crucial Joel Puwat, ang inyong lingkod, Crucial Raul, kami papasa sa resolution requesting the City Mayor not to issue occupancy permit to the Pure Gold hanggat hindi nila inaayos o itama kung ano hong sinasaad ng ordinansa. Yun lang at magandang umaga ho sa kagalang-galang na kapulungan. The matter brought up by the Honorable Katipon is referred to the Committee on Traffic. Privilege. Interpolation. Mr. Chair, we just would like to ask if The Honorable Katipon willing to be interpolated. We will or proceed. if the Honorable Nilo Katipon is willing to accept suggestions pursuant to the resolution that we will pass, that we Mr. Chair, that we also provide or copy furnish the Department of Trade and Industry regarding this non-conformance of the Pure Gold to our city resolution or ordinance, and also the Securities and Exchange Commission, upang nang sa gayon naman po ay malaman nila na itong nagdinegosyo sa atin na dayo dito sa ating lungsod ay hindi sumusunod sa anumang ipinatutupad ng ating lungsod. Maraming salamat, Mr. Chair. Any further discussion regarding Pure Gold? The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga, Mr. Chairman, sa lahat ho ng mga nandito ngayong umagang ito. Siguro ho, ito ho'y in connection din ho sa privilege speech ni Consel Katipon at yung binanggit po ni Consel Don Linatok. Siguro ho'y matatandaan din ho natin ilang buwan na ho ang nakakalipas. Meron na rin ho tayong resolution na ginawa noon. Kung ito ho'y, kung tama po ang aking pagkakaalala, tayo ho'y gumawa na ng isang resolution na naka-address din po sa ating executive department tungkol ho sa pagpapatigil ng Pure Gold noong panahon ho na napabalita dito na meron nga hong mga nilabag na sa ordinansa sa pagtatayo ng mga Pure Gold, katulad nga ho ng sinasabi nga ho natin pedestrian overpass. Noon pong hindi rin daw ho nila sinunod yung paglalagay ho ng kalsada sa likod ho ng Pure Gold. Ano na hong nangyari? Ang tanong ko po kung ano na pong nangyari sa resolution din ho na ginawa ho natin doon. Sinunod ka po ang ating resolution noon. Kung tayo gagawa pa uli ng isa pang resolution, ay it will only be a duplication of our past resolution na hindi rin naman po na-actionan. Kung ngayon ho baga, kung gagawa ulit tayo ng isang panibagong resolusyon, magkakameron ho kaya ng aksyon at kailangan pa uling gumawa ng sanggunian ng isa pang resolusyon na katulad ho ng binabanggit sa privilege speech ng atin pong kasama. Baka naman po it's just a mere duplication with no action. So mas maganda siguro ay yung una nating resolution ay i-follow up na lamang muna natin bago tayo uli gumawa ng isang resolution na sa tingin ko naman ay kung tama ang pagkakaalala ko nga ay duplication lamang ng una nating ginawa. Salamat po, Mr. Chairman. Tama ho si Consel Bibong. Ang natatanda ko resolution noon ay to stop the construction of the Pure Gold dahil nga ho sa violation. Ngayon doon nangahala ho sa unang resolution natin na hindi ho na pinakinggan. Ito naman ho ikalwa natin resolution ngayon. Ito ho naman ay kumbaga sa kwan ni ito'y pagkuhan na rin ho sa ating sanggunian. Pagrespeto naman nila dapat sa ating institusyon na sangguniang panlusod, ay dapat kanila sundin ang mga batas at ordinansang atin hong ipinapasa dito. Ito ho ay to stop issuing an occupancy permit. Once ho kasi hindi ka nabigyan ng occupancy permit, you cannot occupy this building. Ang akin ho dito, kung ito ho ibibigyan ng occupancy permit, endorsed by the city administrator to the engineering, siguro ho hindi na ito problema ng sangguniang panlungsod. Ang nagkakaproblema na ho ay siguro ang executive department. Nagko-conflict na ho tayo sa kanila. At tayo naman ho, dito atin hong ginagampanan laang ho ang ating tungkulin
At tayo ho mismong pang-araw-araw nandiyan sa karsada, at kita ho natin yung traffic na nangyayari. Ang sabi nga yung traffic pala ay hindi na nyo ma-resolve. Ano pang mariresolve nyo? Yun ho kalamitan tanong ho sa akin ng mga tao. Kaya siguro ho, ito isang na rin na simula na asan ko na yung panlusod ay kanilang mapakinggan. Hindi ho ito bilang sinilula kung sino pa man. Ito ho bilang isang institusyon o isang buong sangguniang panlusod na nagagawa ho ng batas na kanila naman itong respeto at sundin para ho dito. So siguro ito, resolution ito ay hindi na ho ito magko-conflict. Maari yung una, isang resolution na ipinatitigil natin ang construction doon sa Kwan dahil tayo'y nag-warning na labag ho doon sa ating special use permit. Ito naman, 95% tapos na. Ay, pag ito naman ay nabigyan na occupancy permit, ay siguro hindi na ho natin problema ito. Any further discussion with regard to that matter? So, privilege, the Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, nakita ko lang dito sa ating business for the day, itong item number 8 and item number 9, may request muli ang Globe Telecom upang mabigyan sila ng special use permit at reclassification from agricultural to commercial. Kung naalala natin ay ilang beses na nating ipinatawag ang mga telecoms, especially Globe Telecoms at CATB, na ayusin nila yung mga poste na nakabalandra dyan sa ating road widening. Kung makikita nyo ay mga nakahiga na, malapit ng matumba, pero hindi nila iniintindi, napakadelikado na sa mga pedestrian. Siguro naman ay nararapat na wag muna nating ayusin itong kanilang request at muli silang ipatawag na bago natin entertain ang kanilang mga request, ay ayusin muna nila yung kanilang mga nabinbing mga dapat ipagawa diyan sa karsada sapagkat napakadelikado sa mga sasakyan at sa ating pedestrian. Yun lang, Mr. Chairman. Refer to the Committee on Public Utilities. So, privilege or regard no. The Honorable Linatok is recognized. Ito po ay may kaugnayan din dun sa nabanggit na dahil yun po ay obstruction. Ito pong aking subject matter is regarding again the obstructions na hanggang ngayon siguro yung mahigit 1 taon na o 2 taon na hanggang ngayon ay obstruction pa rin dito sa kahabaan ng JP Laurel National Highway, na nagkaroon nga po ang DPWH ng isang malawakan na pagpapalawak ng ating mga lansangan ng JP Laurel National Highway. Subalit noon po ito ay mapalawak, mapaganda, ay lalo hong sumikip. Again, lalo tigit po dito sa harapan ng Philippine Kyoritsu International. Hindi ko po alam kung anong nangyari na dito, na ito po ay na-refer na sa committee, matagal na rin po, na ito po ay halos linggo-linggo ako'y dumadaan po dito, siguro 2 to 3 times a week ako po ay dumadaan dito, papunta ng Bugtong. Kaya nga po ay nais po nating ulitin na ito ho ay bigyang pansin agad-agad ng tamang komitiba na may patawag ang mga sangguniang barangay ng Bugtong, Inusluban, Marawoy, siguro hanggang Banay-Banay, at ganun din Pinagtungulan, ganun din ang Antipolo at Pinagkawitan. Na ang atin hong mayor nung may ilang Lunes na rin ay nag-order na rin na hulihin ang mga pumaparking dyan na mga truck, na pwedeng mag-cause ng accident. Dahil pagka nakaparada yung mga truck dyan at may mga tumawid na hindi po nakikita ng mga dumadaan na mga matutulin sasakyan dahil po yan ay national highway, ay maaring mag-cause din ng accident. At hindi lamang po traffic. Number 1, traffic talaga ang ikinokos niyan. So siguro po ay magkaroon ng isang malawakang pagpapatawag ng committee hearing regarding all the obstructions within the JP Laurel National Highway. Patawag natin ang DPWH, ang LTO, ang lahat ng barangay, pati ho ang business
and Licenses Division natin, na kung saan ay requirement po sa isang establishmento na magkaroon ng parking sa harapan. Siguro nakipag-coordinate sila sa DSWD na ipagawa nyo naman yung karsada para magkaroon ng parking. Mag-road widening po kayo, DPWH, National Government, para magkaroon ng parking yung ating mga, hindi po tayo anti-business dito, kundi nilalagay din naman po natin sa lugar yung ating pagpapatupad ng mga tamang kaayusan dito sa lungsod ng Lipa. Dahil noon pong Marso, nagbigay na tayo ng authority sa DPWH to pull out all the posts ng Batelec na hindi, na kung saan ay sabi ng Batelec, wala ng kuryente yung kanilang mga poste doon. Kaya hindi nila mabunot yung kanilang poste ay dahil ang nakalagay na po doon ay mga cables ng telecom at mga ng cable provider dito sa siyudad ng Lipa. Kaya po sana ay maipatawag din natin lahat yon at magbigyang pansin agad-agad ang puntong ito sapagkat ay napakaraming tao na po ang nagrereklamo. Kung hindi natin itong pagbibigyan pansin, tayo na pong sanggunian ang kanilang sinisisi. Dahil wala na tayong ginawa kundi gumakngak lang dito, magsalita na hindi naman natin naaaksyonan, nabibigyan ng tamang resolusyon o ordinansa ang mga bagay na ito. So siguro po Mr. Chair, dapat ito ay mabigyang aksyon na kaagad dahil sumusobra na po ang cost nito sa traffic at hazard sa karsada ng JP Laurel National Highway. Salamat po, Mr. Chair. The matter is likewise referred to Committee on Traffic and Public Safety. Privilege, the Honorable Puwa is recognized. Ang privilege ko po yung in connection po sa privilege po ng ating kagalang-galang Consider Raul Monte Alto at saka Don Linatok. Yung pong tayo po nung nakaraan ay nagpatawag na din po sa mga telecom companies dahil po dyan sa mga nagbitinan po nila mga linya ng kuryente ng mga wires na naiiwan sa poste. Na kung saan po, kung kapag sila ay nagputol, ay iniiwan po nila nakalaylay ang kanilang mga linya. Nung sa huling pakipag-usap po natin sa kanila, nung nakarang mga buwan, ang sabi po nila sa akin ay sila daw po ay magkakaroon ng coordination sa bawat isang kumbaga telecom companies para po sa paglilinis po ng mga linya nila. Kaya lamang po nung sila po kino-contact po ng aking staff para po sa doon sa kanilang pangako ay wala na pong sumasagot. Siguro po ay lubhang napakababa po ng ating ng penalties po natin doon sa ating anti-dangling ordinance. Siguro na napapanahon na upang yun po siguro ay ating maamyendahan at mapabigat po, mapalaki natin po ang penalty ng mga telecom companies sa mga iniiwan po nilang mga dumi sa mga poste na lubha pong siguro delikado sa mga ating mga motorista. Minsan po, nasa gitna po ng kalsada nakalawit po yung linya na kung saan pagkagabi, baka mamaya po yung magitla yung nagmamaneho po sa sakyan. So, siguro hinihiling ko po sana na muli mapag-aralan po natin yung ating anti-dangling ordinance at mapataas po natin ang penalty po ng mga telecom companies na nag-iiwan po ng dumi sa mga poste at sa ganun, kumita pa po ang ating syudad. Yun naman po, Mr. Chair. Maraming salamat, the Honorable Puwa. So, urgent matter po, Mr. Secretary. Urgent matter, motion to admit position paper filed by Attorney Isabelita Bathan Manigbas, Counsel for Catherine Mandal, in administrative case number 01-2014. Referred to Committee on Good Government. The Honorable Kathleen Briones is recognized. Mr. Chair, considering that the counsel of the complainant, Ms. Catherine Maandal, is present today in our session, first I would like to move for the urgency of this the matter. There's a motion for urgency. Any second? Seconded by the Honorable Linatok and Makasaet and Lebiste. Discussion? Objection? Hearing na...
Objection? Hindi ho baga pag-admin case ng isang parang isang executive session ito, Mr. Secretary, na this will be delivered ng na may na, I'm declaring a 1-minute recess. I'm requesting all members of the Sanggunian to please observe the proper decorum. We will... Ano yan? Mamaya. Session resume. The Honorable Briones is recognized. And Mr. Chair, dahil po nandito ngayon ang ating counsel ng complainant for this administrative case, I believe mas maganda po na sa kanya nang manggagaling mismo ang manifestation ng kasong ito. I'm requesting for the suspension of the rules to give way to for a non-member to participate in this session. There's a motion for the suspension of the rule. Any second? Seconded by the honorable members of the Sanggunian. Rules suspended to accommodate Attorney Madigbas. The Honorable Vice Mayor and Presiding Officer of this august body, the Honorable members of the Sanggunian, I am the counsel for Complainant Catherine Maandal in administrative case number 012014. Complainant, Your Honors, was given up to June 13, 2014 to submit her position paper. However, Your Honor, it was only today that the said position paper was completed. There is a need, Your Honor, for sufficient time for the complainant through this counsel to prepare the position paper, considering the several documents that we have attached to our position paper. We have several documents from exhibits Annexes A to Annex W. Moreover, Your Honor, we believe that technical rules should bow down in the interest of substantial justice and in the interest of due process. The Supreme Court has ruled that in administrative proceedings, due process includes real opportunity for all the parties to ventilate the side. The admission, Your Honor, of our position paper would give the complainant his real opportunity or the full opportunity to ventilate and argue her side in this administrative case. We, Your Honor, pray that the complainant's position paper be admitted in the interest of due process and in the interest of justice. We submit, Your Honor. Thank you. Maybe what's the pleasure of the chairman of the Committee on Good Government regarding the motion of the complainant? Mr. Chair, in the spirit of due process, we would like to grant the motion to admit the position paper and yung rules. Hindi ko pa okay lang. May ka na? Nakasuspend pa yung rules eh. Okay lang yun? So, okay na? Mr. Chair, I would like to lift first for the suspension of the rules. Session resume. The Honorable Briones is recognized. Okay, pwede mo na yun. Mr. Chair, in the spirit of due process, we would like to make a resolution granting the motion to admit the position paper filed by the complainant through her counsel in the administrative case number 01-2014 entitled Catherine C. Maandal versus Barangay Chairman Alfredo Mendoza Magsino and Mario Mendoza. Discussion. Mr. Chairman, The Honorable Katipon is recognized. hindi naman ho kailangan nating na resolution yung kay Attorney Madigbas na kwan. Kundi I suggest na the committee, kasi wala pa naman tayong resolution o action doon sa kwan, kundi nag-apila ho yung nagrereklamo na ma-reconsider yung kanilang additional documents. So sa tingin ko,
Ang pwede lang hong suggestion ko lang ho na the Committee on Good Government will accept the supporting documents again o another evidence para ho do sa administrative case para ho tumakbo na ho sa committee yun ho hindi na ho Mr. pang mag-resolution tingin ko ho dyan. So ang tingin ko i-accept na lang ho ng good government. Chairman. Mr. Chair, I move for a 1-minute recess. I'm declaring 1-minute recess. Session resume. The Honorable Makasayat is recognized. Sina? As member of the Committee on Good Governance, regarding po dun sa regarding the urgency of the matter mentioned earlier by our Councilor K. Briones, I move for the passage of a resolution for the admission of the position paper without prejudice on the right of the other party to pass a comment regarding or questioning the admission of the said position paper. Any second to the motion? Any second? Seconded by the Honorable Monfero. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded. Mr. Chair, I forgot to mention to put at least I think 3 days before the other party to comment on the said matter. Is hereby approved. Next, urgent matters, Mr. Secretary. Barangay budgets. Urgent matters. Number 1, supplemental budget of Barangay Bagong Pook. Refer to the Committee on Appropriations. Supplemental budget of Barangay San Isidro. Refer to the Committee on Appropriations. And supplemental budget of Barangay San Salvador. Refer to the Committee on Appropriations. Urgent, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, provided that our city budget officer endorsed to us and studied further the approved supplemental budgets of the following barangays, I move that all the supplemental budgets that were referred to this committee be considered as urgent. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. All supplemental barangays in our agenda is hereby declared as urgent. Mr. Chair, I move also that we pass a resolution concurring the approved supplemental budgets of the following barangay. Barangay Bagong Pook in the amount of 544,330.70. Barangay San Isidro in the amount of 301,214.80. Barangay San Salvador 227,395.40. Barangay 9A in the amount of 129,538. Barangay Bugtong Napulo in the amount of 1,362,973.73. Barangay Bugtong in the amount of 358,480.50. Barangay Ludlod 455,566.40. And Barangay Pinagtong-Ulan in the amount of 214,115.20. For third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded. Jointly moved and seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgent matter? The Honorable Katipon is recognized. Gusto ko lang hong yung privilege speech ho ng mga kasama ko sa isang araw ay about the biometrics of the casual at saka ho co-terminus saka yung job order ng mga empleyado ho ng Sangguniang Panlusod. Ay on the record naman ho, kung may wala kundi aring 3 pirasong kwan, ay ang akin hong pagtayo rin para ho sa lahat ng membro ng Sangguniang Panlusod din na meron hong tinatawag silang job order at casual.
So, kita ko ho yung sitwasyon ng mga bata na susuguin at uutusan ng ating mga kagalang-galang na konsihal, nagdodoble yung pamasahe at kailangan bumalik sila sa alas 12 at magbabiometric. Pag Sabado at Linggo, wala naman ho itong overtime pay na maasahan from the city government, susuguin ho uli ni konsihal. Kasaktali bigyan din ng pamasahe. Ay pag Lunes hanggang Biyernes sa suguan ay sa harap na may miyesta ng masarap doon sa bulbo, kayo uwi rin at magbabiometric. So, yun ho, inay-privilege pista ng aking kasamang konsihal Don Lilatok at sinunggandahan ko ho. Ay gusto ko malaman sana, Mr. Chairman, sa ating kagalang-galang na chairman ng Good Government, anong naging status nung privilege speeches po namin nung nakaraang linggo about the status of the casual and coterminous and job orders about the biometrics, Mr. Chairman. Is the chairman of the Committee on Good Government willing to be interpolated regarding the privilege speech before by the Honorable Linatok? Tungkol sa biometrics. Gusto mong verbally report what happened during the committee hearing? Nag-conduct po tayo ng committee hearing noong nakaraang Biyernes at nandito po si Ma'am Joy, ang representative po ng ating personnel department. Kinakailangan daw po talaga, according po sa kanya, na mag-biometrics po ang lahat ng empleyado ng City Hall. Kasama po ang mga staff ng sangguniang ng mga konsyal po dito sa sangguniang panglungsod. Tayo po ay kasama ko po noon si Konsyel Joel Pua. Tayo po ay humingi hindi man ng pabor kundi kaunting konsiderasyon para po sa ating mga empleyado dahil nga po gaya na sinabi ni Konsyel Nilo at ni Konsyel Don sa kanilang privilege speech yung nakarang session, ang ating pong mga empleyado ay pinapupunta po natin sa barangay madaling araw pa lamang at pinapauwi at minsan umuuwi po ng gabing-gabi na. Ang ginagawa po nila, babalik pa po para mag-time in sa umaga at babalik pa po para mag-time out sa hapon. Ito po ay aksaya sa oras nila bukod sa pamasahe at aksaya pa po ng panahon. Tayo po ay humingi ng konsiderasyon sa kanila, subalit tayo po ay hindi po pinapayagan dahil nga daw po sa existing na utos coming from the CSC. Ngayon po, sa aking palagay, kung ganun na rin po na ini-implement sa ating mga empleyado, sa ating mga staff, ang ganoong kastriktong rules sa pagta-time in, time out, ay siguro po imumungkahi na rin natin na tama naman po, i-implement po, pero sa lahat, hindi po selective. Hindi po hihigpitan dito sa sangguniang panglungsod, sa iba pong departamento naman ay maluwag. Siguro po kung mahigpit dito, higpitan na rin po lahat para naman po makita na pantay-pantay ang ating pagpapatupad po ng batas. The Honorable Linatok is recognized. RA 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, provides for the separation of powers, the executive, the legislative, and the judiciary. I believe that it goes the same with the conduct of governing the department assigned to each of the three levels or units of the local government system. Provided in Rule 17 of RA 7160 regarding government office hours, it is said in Section 2 that each head of department or agency shall require a daily record of attendance of all the officers and employees under him, including those serving in the field and or on the water, to be kept on the proper form and whenever possible. No? Try to understand this. Whenever possible, registered
on the bandy clock. Ito po ang itinatakda sa atin ng Local Government Code. Wala po dito ang isang option na biometric. Ito po ay naging upgrading lamang po ng pagbabandy clock. So napakaliwanag po dito, bandy clock. Or siguro, yung shall require a daily record of attendance. Dahil sinasabi po dito na whenever possible, shall be registered on the bandy clock. So ibig po sabihin, ang head ng ating departamento ay hindi ang personnel office. Ang head po ng ating departamento ay ang ating vice mayor. So siguro po ay may kalayaan ang sangguniang panlunsod or the legislative branch of the city government of Lipa to have its own mode of keeping the daily attendance of all the officers and employees under the sangguniang panlunsod. Ang nangyayari po kasi sa atin dito, tayo ay nag-govern. Hindi po natin sana gustong mangyari yung ganun na ayaw nating magpa-govern sa ating personnel office. But the thing is, tayo po ay nasisingle out sa pagkakataong ito na kung saan nabasa ko rin po nandoon sa recommendations ng civil service na all department heads ay dapat po nagbabiometrics. Pero dito sa lungsod ng Lipa, sa city government of Lipa, exempted po ang lahat ng department heads. At nakalagay din po doon, and all staff of the members of the sangguniang panlunsod. Bakit po ang inimplement strictly lamang ay yung kadugsong noong lahat ng department heads? Ano po? So tama po yung sinabi ng ating chairman kanina na dapat kung i-implement ito, implement na po sa lahat. No? But on this point, I would like to invoke RA 7160, Rule 17, Section 2, na ang may karapatan over and above all of us ay hindi ho ang batas ng personnel office na namimili, kundi ang dapat na sinusunod po natin at may kapangyarihan sa atin. Sa pagkakataong ito po, na ang ating personnel office ay nagiging selective na sa pag-i-implement ng keeping of our daily record, ay siguro ho'y nais kong panindigan dito na ang head of office ng sanggunian or the legislative branch of the Lipa City Government is no other than Vice Mayor Eric Africa. So siguro po sa pagkakataong ito, kung meron tayong pwedeng ipasang resolusyon, sa tulong ng ating mga kasamahan, na magpasa tayo ng resolution informing whatever department or whatever office, that the sangguniang panlunsod will observe its own manner or its own mode of keeping the daily record of the sangguniang panlunsod or the legislative branch of the city of Lipa. So with this, Mr. Chair, before referring or whatever, I would like to also to request for a minute of recess to para po mapag-usapan kung ano man ang po pwede natin gawin ditong resolution. Okay, before the suspension of the rule, comment from the chair. Ang gagawin po natin dito ay simple lang. Either we follow the rule to the letter and we implement the law without fear or favor. So, kung kung gusto po natin na i-implement, kung gusto po nila na i-implement po sa atin, ang gagawin po natin, i-implement po natin sa lahat. Executive, legislative, kahit po ikaw ay JO, kahit po ikaw ay department head, wala na pong distinction. Or at the same time, kung ayaw naman po ninyo yun, pwede naman po tayo sa second option po natin na kung meron po silang exemption na ini-implement ang mayor as head ng executive, gagawa rin po tayo ng sarili nating mode of recording our attendance, and it's up to the personnel if they want to accept it or not.
Pero ako po ipaninindigan ko kung ano yung ating mapagkasunduan. Kahit po saan makarating or ano mangyari, dapat po prepare tayo na panindigan kung anong mode ang atin pong mapagkasunduan. So with that, I'm declaring a 1 minute recess to confer. The Honorable Linato is recognized. I just would like to put it on record and for the public for their knowledge that the chief personnel specialist prepared this recommendation and reviewed by Director 3, Ma'am Lucina Flor Burns Ramos, and approved by Director 4, Ma'am Lydia A. Castillo. Sinasabi po dito, recommendation number 2. Hindi po ito recommendation ni Don Linatok o recommendation ng Sangguniang Panlunsod. Ito po ang recommendation na sinasabi natin na ating basihan. Recommendation number 2, require the department heads and staff of the members of the Sangguniang Panlunsod to register their attendance by using the biometric fingerprint scanning system of the agency. Pero nung nakaraang linggo po, ang lahat o nakaraang buwan itong ating pag-upong ito, ang lahat po na inimplementahan ng istrikto ng rekomendasyon na ito na mula sa civil service ay ang mga staff lamang po ng sanggunian. Hindi po inimplement sa mga department heads. Ibig sabihin, ang ating personnel office sa pangunguna ni Mr. Ronnie De Castro ay namimili ng pag-iimplementahan lamang ng sinasabi ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat, Mr. Chair. Now I'm declaring a 1 minute recess to confer with my colleagues or member of the Sanggunian regarding the action that we will undertake. Session the recess for 1 minute. Session na resume. Is there any other urgent matter? The Honorable Lebiste is recognized. What's the point of order? The status of the privileged speech of Kagawad Don Linatok about the development nung pong ating nireseso tayo, nabitin yung recess. At gusto ko rin ho, i-consider na rin ho diyan at kung yan mapaparefer na sa committee at pag-aaralan uli, i-consider nga naman yung parking ng mga bawat konsehal na may sasakyan, hindi yung ang konsehal kalat. Yun ang advantage ng department head sa city councilor kung inyong titingnan. Ang konsehal, walang parking, walang masyadong staff. Ang department head, may staff, may driver, may sasakyan, wala rin parking. So, makikita ho natin na, sabi nga ni Consel do, tuwing Lunes yung kwan. So, doon man lang ho sa araw ng Lunes, dahil kaya ko ito isinisingit na rin doon sa biometric. Ito yun ang mga previous, ganyan na ho, nangyari. Napakaganda ho yung dating community affairs na may ilang slot lang yon, 12 slots lang yon, na ipoprovide ho sa atin na CPOS na ito reserve only for Monday. Sa Mandela ho, na i-reserve ito sa for the mayor, this is for the vice mayor, at saka ho ito i-accommodate ho mga konsihal. Tama ho yung mga obserbasyon. Dahil doon sa Tanawa City, kung nakita ho nyo ngayon ang Tanawa City kung gano'ng kaganda, ito yung i-open ko para ho yung representasyon ng bawat konsihal. Kung kaya ng 5 araw, i-provide. Hindi 5 araw, sabi ni Konsihal Patbon, yan ho. Dahil ang ating nakikita rito ay kumbaga sa kwan at doon sa sinabi ni Konsihal doon kanina nga sa kanyang statement na medyo talagang unfair ho sa mga konsyal na nangyayari. At yan ho, dapat ngayon mga department head ko, terminus yan sa mayor para ho nandun na yung kanyang loyalty, nandun na kanyang kwan. Dahil kanina lang ho, may bumulong sa akin department head na may bumili pala ng 5 sasakyan o 6 for the Finance Committee, paano raw siya? So may mga reaction din sila na hindi ho maganda. Na yung may bago ho tayong 4 o 5 Innova yata at saka isang Altis ngayon na para mga department head lang, 5 lang, parang naging selective daw. So ayaw din naman ho natin na mangyari yan sa kwan na tayo naman ay sabi nga ni Consel doon,
legislative, executive, judiciary. Yan ay pare-parehas. Ang ating hinihiling lang to allow us or to provide us na magkaroon ho ng parking ang mga city councilor dito ho sa ating sa city government nang hindi nga naman ho kalat. Katulad ho namin ni Pareng Bibong, kami naman ho galing Pantambo at Pinagkawitan. Pagdating namin din Tambo Paranaque, Tambo Lipa City. Ay ngayon kami naman gusto rin makaparking na maganda. Nalalate ho kami paminsan-minsan at paikot-ikot ho kami. Wala naman kaming driver. At kumbaga sa kawan ho yun ho si Social Joel Pua, napapaganyan ho, talagang alam din ni Joel Pua. At siguro ito na Mr. Chairman, ang pinakamaganda na i-repair ho kay Social Pua ang bagay na ito at baka naman sa Lunes magkakaroon na ho ng kaganapan. The matter brought up by the Honorable Katipon is referred to the Committee on Good Government. Sige. Honorable Linato is recognized. Dati po ang mga konsehal, Mr. Chair, ay yun pong sa kabilang parte doon na ngayon ay planning office plan ng bawat konsehal na ngayon po ay inalis. Kung makikita kayo sa kapaligiran ng na mga reserve. Kanino ho bagay ang mga karsadang yan? At sino po ba ang nagpopondo ng maintenance ng mga karsadang nandito sa loob ng City Hall? Na tayo nga mga konsehal ay hindi ho makaparada. Hindi po tayo nagpapa-importante. Yun nga lang po, kailangan po natin ng paradahan. Tayo makapagtrabaho pag pumasok dito sa atin. Dahil napakahirap din po talaga, lalo tigit pag araw ng Lunes na napakarami po nating bisita, wala po tayong maparadahan. Kagaya po sa Tanawan at Batangas, yung pong area allocated for the Sangguniang Panlunsod, talaga hong nakakordon yun at wala hong nakakaparada isang buong linggo, 24/7, Mr. Chair. Dito naman po ay specifically, kung maaari, ay kahit tuwing Lunes lamang. Pero kung po pwede nga hong i-allocate na isang area, hindi naman po natin sinasakop ang buo. Hindi ho natin sinasakop ang buo. Tayo humihingi lamang ng portion. Isang bahagi lamang, pwede hong itong tagiliran ito. O kaya po ay dini sa may kantin, o kaya ay kung ang sa mayor, administrator, ay dini po sa may baba dini, baka pwede naman dini, na na-reserve na po yata ng kabilang building, baka naman pwedeng dito sa likuran, ay dito sa gilid, ay baka pwedeng mai-allocate naman po sa atin, Mr. Chair, na kung saan ay para din na maingatan natin yung ating mga sasakyan sa halip na basta lang nakaparada sa mga ilalim ng puno o sa hindi naman dapat paradahan, ay para ho secure din yung ating mga sasakyan in the conduct of a service that is bestowed upon us, Mr. Chair. Any other comments? Kung wala na po, we'll privilege urgent matters, the Honorable Lebiste is recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. 13 years ago po, ang ating pong City Health was able to get 2 ambulances. Pero ngayon po, yung 2 ambulance po na yon ay hindi na po magamit. At miski hong repair ang gawin po nila, hindi po nila magamit ngayon. Sumulat po sila muli sa PCSO asking for 2 more units of ambulance. Last week po, nakatanggap po ako ng kopya ng sulat nila sa City Health Office sa PCSO. And one of the requirements of the PCSO, kompleto na po ang requirement ng City Health sa PCSO. Ang hinihintay na lang po nila ay ang resolution from the Sangguniang Panlunsod para po maka-acquire tayo ng 2 ambulance. And as a chairperson of the Committee on Health, I think it is only proper
to address the matter quickly in order to fast track the acquisition of the said ambulances. I move that we declare this matter urgent. Any discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. I move that we pass a resolution requesting 2 ambulances units from the Philippine Charity Sweepstake Office. Any second, seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Comment lang po from the chair. Ako po ay 1998 pa ho dito konsehal. And siguro po napakadami na ho namin pinasang resolution. Lagi pong yan ang ginagawang requirements ng PCSO. Pero hanggang ngayon ho sa awa ng Diyos ay wala pa hong dumadating. Although, ang alam ko, almost yearly, nagpapasa ho kami ng ganyan, nire-request ho ng health, papasa ho kami, then wala ho nadating. Pero wala naman hong mawawala kung tayo magpapasa. So, sinusuportahan po natin yan. Ang sa atin lang po naman, sana po ma-respect yung resolutions na pinapasa ng Sanggunian na hindi po ito mere scrap of paper na kung kailan nila gusto, hingi, pero wala din naman hong nangyayari. Mr. Chair, ang gagawin ko po, I will personally go to PCSO with this resolution. And kailangan din po natin dyan ng funding dahil lagi po nilang sinasabi na hindi po nagbibigay ang PCSO ng ambulansya. Yan po laging merong counterpart po ang city na kung magkano po yung amount ng ambulance. Thank you. Urgent matters, the Honorable Puwa is recognized. Ito pong bagay pong ito yung ito po yung committee report ko po nung last week, kaya lang po ay dahil po sa kakulangan po ng dokumento ay pinadefer po muna natin. So ito po yung donation po ng Barangay Kayumanggi ng kanilang kalsada patungo sa city. So Mr. Chair, I move for the urgency of this matter. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring with the Barangay Resolution number with the Barangay Kapasyahan bilang 02 of 2014 passed by Sanggunian Barangay of Kayumanggi. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgent matters, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, this is regarding the matters that being discussed earlier regarding the Pure Gold na kung saan ay hindi po sila nag-comply sa ating resolution granting authority to the city mayor to issue a special use permit provided that they will construct in front a pedestrian overpass and an access road at the back of their property connecting road from Pilaigot to H. La Torre, and also providing appropriate parking spaces and loading and unloading beside their store along Pilaigo, which As mandated. as mandated by our Resolution. resolution Number Ito po, resolution number 233, resolution authorizing the city mayor for the granting of special use permit for the establishment of Pure Gold Supermarket to be located at Barangay Diz, Lipa City, subject to various conditions. The conditions that I mentioned, I will reiterate. Provide loading and unloading area for passengers in front of the premises. Provide road network at the back of the supermarket. Provide side parking area, loading and unloading along Pilaigo or basement parking. Provide pedestrian overpass in front of the supermarket. Kahit po alin dun sa mga nasaad ay hindi po nila sinunod. So this is a direct violation of resolution number 233.
For this reason, Mr. Chair, I move that we pass a resolution requesting the city mayor to suspend the issuance of the occupancy permit of the Pure Gold supermarket, and also copy furnishing Securities and Exchange Commission and the Department of Trade and Industry. Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgent matters. Mr. Chairman, I move to adjourn. Any second for adjournment? Seconded. The session is adjourned. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.